Hello! Welcome sa video na ito. Sa video na ito ay pakita natin yung naging update natin sa ating template na GTracker version number 3 for multiple accounts. So, ano yung mga in-updates natin? Inayos natin yung transaction log, nag-add tayo ng remarks column, at meron na rin tayong receipt tab sheet, tapos yung profit tab sheet, inayos na rin natin. So, magpakita tayo ng mga example sa video na ito kung ano yung mga naging update. Tapos, sasagutin din natin yung ilang naging concern ng ating mga client. Ipakita natin din sa video na ito at sila rin yung naging reason kung bakit nagkaroon ng update itong ating tracker. So, yung isa sa naging concern ng ating client ay sabi niya, paano kapag ang transaction ay bills payment? So, halimbawa, sa bills payment, iba-iba naman yung mga transaction doon, di ba? May pang electric bill, water bill, internet bill, etc. Marami pang iba. So, paano niya ma-identify kung anong details or description ng bills payment yon? That's why, nag-add tayo ng remarks column. So, pwede niya ditong ilagay kung anong mga naging transaction nangyari sa bills payment. So, ang isa pa niyang concern, gusto niya sana na kapag yung mga nagiging transaction niya dito, pwedeng i-print bilang receipt. Kaya nag-add tayo ng receipt tab sheet na ganito ang itsura. So, usually, dahil ang mga reference number ay unique, kaya dito natin kinukuha yung ating receipt na information. So, pwede nyong i-type yung kabuuan ng reference number para pwede nyong pipiliin na lang kung alin yon at yun yung magre-reflect na details dito. Ayan. Pwede nyong i-adjust yung magiging itsura nito. Palitan yung ilang details. Ang mga may formula lang halos ay yung mga nandito. Ayan. So, pwede nyong baguhin. Halimbawa, yung itsura. Then, kung gusto nyo i-print, pipindutin nyo na lang to. Ayan. Tapos, i-format nyo sa magkakasya doon sa printer na kailangan nyo. Halimbawa, may thermal printer kayo. Ayan. Pwede nyong i-base dito. No? Halimbawa, yung sukat. Ayan. Baka pwede nyong i-customize. Ayan. Parang ganito. Pwede na, no? Ayan. Kaya, lakihan nyo pa. Ayan. Fit to page. Pwede nyo ring alisan to ng margins. Custom number. Yan. So, pwede nyo gawing 3, 0.3. Yan. Para lumaki siya. Yan. Depende naman sa inyo, no? Yan. Tapos, pwede nyo i-next para i-print naman siya as PDF o i-print na mismo sa inyong printer. Yan. So, mangangailangan din siya na kakailangan ninyong tansya-tansyahin, no? Para maging fit siya doon sa printer na gamit ninyo. May isa pa tayong naging concern doon sa ating customer. Paano kapag may iba siyang account? Ang totoo, ang account pa na ginagamit niya ay yung mga pang bank accounts kasi meron din siyang ATM. So, yung ATM na ginagamit niya, 30 pesos yung fixed na service fee. Ang mangyayari sa kanya, dahil siya may ATM, yung 30 pesos yung 30 pesos, yun yung ibabayad ng magwi-withdraw, pero 15 mapupunta sa bangko, 15 mapupunta sa kanya. So, ipakita natin yan dito, no? So, ang una niya munang gawin ay i-register niya muna, no? So, for example, ano ba yung account na yun? Sabihin natin yung account na yun ay RCBC number 1. So, bago niya i-register dito, punta muna siya ng profit tab sheet. Lagay niya yung account ng RCBC. Yan, halimbawa, yan yung ATM na yung bangko na gamit niya. So, lalagay niya, halimbawa, RCBC, yan yung platform. Ito yung name ng wallet, no? Or ito na yung name ng ATM number 1. Yan. Kasi pwedeng, may isa pang RCBC, ATM number 2 naman. Yan, pwedeng ganyan. Tas yung account number. So, for example, punta tayo ng transaction log. Minsan, baka hindi kagaya ng service fee dito. So, pwede nyong i-manual input na lang. May formula yan, pero pwede nyong i-remove na lang.
no? Kung kailangan yung mag-manual input. So, for example, day-to-day, transaction number, name ng client, yan. So, yung customer number, possible yan, yung ano na, no? Yung card number na niya. Yan, RCBC. So, withdraw, cash out. Yan. So, ATM usually cash out talaga yan. Tama, 5,000. So, yung service fee, baka fixed na yon. Hindi kagaya ng sa GCash kapag tumaas, tataas din yung service fee. So, pwede nyo i-delete yan. I-okay nyo lang yung warning kasi if may formula yung i-edit nyo, okay lang. Then, gawin nyo tong 30. Pero ganito ang tanong. Service fee, yan yung profit nyo talaga. Sa inyo talaga yan. Pero kanina, sabi nung ating client, yung 30 pesos, hati sila doon ni Bangko. 15 kay RCBC, 15 sa kanya. Yun yung profit niya. So, ang mangyayari ay lagay niya yung platform fee na 15, lagay niya naman na 15 yung service fee. Kaya ang total pa rin na kailangang bayaran is 530. Yung profit napunta sa kanya as 15 pesos, pero yung platform fee napunta doon sa RCBC. Same principle din yan pagdating kagaya sa GCash. No? Yung GCash may platform fee na pagdating sa load. Minsan sa bills payment, 'di ba? Magbabayad ka ng 1,000. Tapos may platform fee pa na 10 pesos. Halimbawa sa internet bill, may mga ganyan may mga additional na platform fee. Kaya ganun din pagdating sa RCBC. Ayan. So, yun yung pwedeng gawin. At kung mapapansin nyo rin, isa sa mga naging update natin dito, yung in-improve natin yung profit tab sheet at saka yung fixing transaction log. Actually, ang naging itsura dati ng ating transaction log, dalawa to merong sa payment, merong sa send. So, meron pang isang column dito nakatabi ng total. So, minsan, nagiging cause yun kung bakit naguguluhan yung iba. Dahil kapag halimbawa ang payment ay cash, ang transaction ay cash out, magbabayad ng 1,000. So, 1,000 isasabay na doon sa service fee. Kaya ang ipapadala mo is halimbawa kung ang service fee ay 10 pesos, ang ipapadala mo is 990. Kasi yung 1,000, sinama niya na doon yung bayad sa service fee. Ngayon, para hindi na yun makagulo, ganito na yung pwede nyong gawin. Halimbawa, remove muna natin to. Yan. Ito kasi fix, no? Kapag gusto nyo ibalik, copy nyo lang to, paste nyo. O nyo lang. For example, day-to-day, 11, customer name Oli, surname Tutu. Halimbawa, magpapa-cash out ako. Ang babayaran ko is 1,000. O yung gusto ko ipa-cash out, 1,000. Pero gusto ko bayaran yung service fee ng 10 pesos. So, ang kailangan kong bayaran is 1,010 pesos. Sabi ko doon sa papa-cash out, yung 1,000, yung bibigay ko po na 1,000 na pera, i-deduct nyo na lang po doon sa sa service fee. So, ang ipapadala sa akin, 990. Kasi, sasabay na So, kapag ganun, ang papalitan nyo ay ito na mismong amount, 990 na. Kasi yun yung ipapadala ninyo. Para kapag ang total na kailangan niyang bayaran is 1,000 pesos. So, Phoenix natin yung ganitong setup para medyo males yung pagkalito doon sa mga naglalagay ng transactions dito. Then, yung profit, kung mapapansin ninyo, ganito na rin yung itsura. Yung funds, ito yung nilalagay nyo sa funds at sa transaction log. So, halimbawa, meron kayong in-insert dito na take 5,000 sa GCash at 5,000 sa cash. So, sa profit nyo, nandito yan. If nagkaroon kayo ng mga transactions, magdideduct yan. Halimbawa, kagaya nito. Yan. So, transaction may cash out. So, nabawasan yung cash mo ng 990. Kaya dito sa profit, 4,010 na lang. Then, syempre, kumita ka na rin dyan ng 10 pesos na service fee. So, yung funds mo na ito, 10,000 to. Yan. Nagkaroon ka ng profit na 10 pesos. Yan. So, etong portion na to, ni-reserve natin para in case na magkakaroon kayo ng other platforms, kaya nyan, Ekpay, Possible, etc. So, pwede nyong
ilagay. So, kayo na mag-rename. Automatic, kapag napalitan nyo yan, dito sa e-wallet, magre-reflect na yan. Ngayon, halimbawa, gusto nyo dagdagan. Gawin nyo ay ganito lang. Insert lang kayo ng isang column, copy nyo lang to, paste nyo dyan, then palitan nyo. So, ganun lang. So, kung may any concern pa or question regarding sa paggamit ng GTracker version 3, pwede kayong mag-reach out sa akin para itawag pansin yung inyong concern or any question. So, gusto ko lang pasalamatan yung ating naging client na nagtawag pansin nito, sina Sir Aldrin at sina Sir Roy. Salamatan natin sila. Kaya, kung kayo rin, meron kayong any concern or any feedback regarding sa template na ito, matutuwa ang Filipino Spreadsheet na malaman yon dahil makakatulong yon for the improvement rin mismo ng template natin.